affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, meron pa nga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko noon ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya pinatira sa Liberals. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin na mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes. Of course. Oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte na meron nga gano'n na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yung minsan po, in-advise niyo si Kong Pulong to seek the speakership. Ano kong status po? Ay, hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kasi sinabi niya yung suggestion ko. But wala pa kasi ako balita kung ano gagawin niya. Wala kayong balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President? Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives. On another question, ma'am, what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not favorable to the impeachment case filed against you and 38% only agrees? Does this mean that dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Well, siguro marami sa ating mga kababayan naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments na dahil marami kami mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss ito impeachment complaint. Aabutan niyo ba ho yung first day ng impeachment pag-uwi niyo or wala pa kayo on the first day of the right before the SONA? Will you be home? Hindi, wala pa ako right before SONA, so hindi pa ako makakauwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing our witnesses for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Last question po, may mga lumabas ba sa balita na meron na raw silang copy ng mga bank accounts nyo? Are you going to file legal action against those na pupuha ng mga bank statements nyo illegally? Wala man ako pinakailan ng kaso. Lahat ng mga libelous na libas, kaso, lahat ng harassment. Pinapasuggest ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindig ang galit ng Diyos kapag magatingnan. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila na information with regard to bank accounts. Eh, wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment. Through the public. Meron pa kayong tanong? Anyone? Nag-ask na rin ako kay opinion ni Congressman Colong. Yun po, opinion lang po. Sa bahay ni tatay sa Bentay Tayo. Ito opinion. Opinion ko as a lawyer, kasi I think na-acquire yung property sa live-in and PRC. And so it is ang status nun is co-ownership. Kaya niya siguro ibenta yung kanyang share pero hindi na pwedeng maibenta yung kay PRC. And
depende na rin yon sa mapapag-usapan nila dalawa ni Hanilet at ni President Duterte kung anong gagawin nila sa bahay. As a lawyer yun, no? As a daughter, iniisip ko lang kung saan natitira si Pangulong Duterte kung benta nila kung siya ang house. Yun ang isa sa mga concerns namin. Yung mag-say latest kay Ma'am Elizabeth, that's what Congressman Pulong said. Oo, may nabanggit na si Mama na ganyan, na pwede naman dun sa bahay. Well, sana, depende yun sa mapag-usapan ni Hanilet at yung President Duterte kasi silang dalawa na pinilihan. Ma'am Showbiz, since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, is there reconciliation in the office? Walang reconciliation. Walang reconciliation. Ano lang, sabi ni Mama, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Walang problema sa... Grabe, no? Pagmamahal. Ayaw niyo ba yung Papa? Love ko na si Ayan pa. Ma'am, meron bang Wala na sigurong parang friendship yung kanila. Sport. Parang sport. Ano, ma'am? Sport ang tawag dyan. Ay malay natin, baka ma'am niya, kasalan of the century, paglabas si Tatay Digo. Mas mag-awayan din well, hindi ko na rin i-advise na magpakasal sila. Ikaw, flower girl, ma'am. Anyone else? Advice yun. Yes. Hello po, DP. Andy po from GMA Integrated News. Hindi ko po naabutan yung first part ng inyong statement, ng inyong pahayag. Pero gusto ko pong tanungin kayo regarding din sa impeachment po nila. Kasi meron pong sinabi si Senator Zubiri na which hunt daw po yung impeachment trial sa inyo. Pero meron pong remark naman si Congresswoman Delina. Ang sabi po niya, unfair daw po na sa which hunt po lang dahil daw sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment ninyo dun sa mga pahayag na yun na witch hunt daw po yung impeachment and then wala na po basehan yung pagiging witch hunt na yun? Ayoko na lang sumali siguro sa sagutan, no? Ni De Lima at ni Senator Jubilee. But matagal ko naman na sinasabi, nakikita din naman ng tao, ng mga kababayan natin yung timelines, no, kung paano sila umabot sa impeachment at alam naman natin na ano talaga ito. This is a race for presidential elections of year 20. Ma'am, meron bang mensahe ang aming pinakamamahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa taong bayan? Sabi niya kanina, no guts, no glory daw. So, Yan na. Tapos Narinig nyo yan, ha? Kailangan no ka. guts, no glory. Yeah. VP, ikaw, meron ka bang mensahe para sa taong bayan? Bayan natin. Unang-una lagi, talaga paulit-ulit ay ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita nyo ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nagtanong din siya kanina. Sabi niya, may tao pa ba sa labas nag-aantay? Sabi ko, oo, meron. And yung isa, nakasama namin sa bus, nagmahaplag late, ma'am. Kinakanta ko sa kanya. Napangiti siya. Tapos, yun, pasalamat kami sa nagdarasal. Nagpapasalamat kami. Sobrang dami nun. Kapakailan lang nakatanggap ako na perpetual mass card para kay David Rodrigo Duterte. So, may bibili lang ganun para sa kanya. At yung nandyan pa rin yung Kasi nabanggit niyo po yung kahapon pa tayo sa interview ni Atty. na skin and bones na raw po yung itsura po ngayon ni former president. Meron po ba itong parang
medical condition or para meron po ba binanggit yung mga doktor dun sa loob ng kulungan kung ano po yung condition or kung meron nga po bang condition si former president at bakit ganun po yung naging katayuan niya for the past 3 months po na nakakulong dito sa Nabanggit ng mama ko, no, na skin and bones siya, and nag-elaborate ako kahapon yung ano sabihin nun. Sobra yung kanyang pagpaya. Yung nakikita ninyo doon ngayon, hindi na siya ganyan at all. No? Mukha siyang may sakit, pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent na yung medical officer sa amin. Sa tingin ko lang, yung weight loss niya ay dahil posible yung una-una loss of appetite dahil na hindi siya sanay sa pagkain. At pangalawa, baka din kasi kinokontrol nung medical officer yung kain niya. Kasi diabetic si Ma'am, sa pa rin po yung sa prosecution naman po, naglabas na po sila ng 12, or nagbigay na po sa defense yung 12 batch ng evidence. Napag-usapan niyo na po ba ito ni Attorney Kaufman kung ano po yung magiging susunod na hakbang sa mga dokumento na binigay po ng prosecution? Malamang pag-uusapan nila kasi kapasok lang nung lawyer, no? At saka yung assistant niya doon sa loob na yun. So malamang mapag-usapan nila yun. Meron po kayong access din sa document. Nakita po ba niya? Yung access ko ay pareho lang sa lahat. Kung ano yung nakapublish sa ICC website, yun lang din ang nakikita ko ng mga documents sa case. They have... I'm sure, I'm sure he's given the medicines he needs dahil merong medical officer in charge sa kanya sa bed. Okay, ma'am, do you have time for photos? Okay, can we fall in line na lang? Yung mga first-timers, pumili na kayo agad. Mga first-timers, una na kayo, bilis. Maraming first-timers. First-timers, please. Go.